Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at eto nga mga karibyo natin, papaktayin ni BBM. Aba, takot na Claire, bumaligtad na. Ayan mga kabayan, nagtatanong po at yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga kabayan. Simulan na po natin to. Pasok. Ayan o mga kabayan ha. Si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan ay mayroon pong gugurgurin. Gugurgurin po ang mga social media platform sa Pilipinas. BBM bukas na iban ang Facebook. Ikaw bilang Pilipino, agree ka ba na iban rin? Ayan mga kababayan. No? Kasi sa nabasa ko po na patungkol po dito na hindi lang Facebook, maging ibang social media platforms ay gusto ring paktayin mga kababayan. Ano ba ito? Ayaw nyong makapagsalita ang taong bayan? Ayaw nyong nakikriticize kayo? Di ba? Mga kababayan. Kaya nga tayo may social media. Alam nyo mga karibyo natin, mas marami pa nga ang naniniwala. Eto, hindi po ako nagsabi nito. Yung ating pong mga kababayan na mga netizen, no? Sabi po nila, mas naniniwala pa sila sa mga social media platforms kaysa po sa mainstream media. Oo. Paano ba yan? Kung gugurgurin po ni President Bongbong Marcos Jr. o papaktayin, ibaban ang Facebook kasi bukas daw sila mga kababayan. So ano to? Silent dictator ba ito? Diba? Silent martial ba ito? Marami pong napapatanong ng ganyan dahil sa action na ito na gustong gawin ni President Bongbong Marcos Jr. Pero eto mga kabayan, kung ikaw po ang tatanungin, bilang isang Pilipino, agree ka ba na iban ang Facebook dito sa Pilipinas? Just comment down below mga kabayan at eto, pasadahan din po na si Auntie Claire. Auntie Claire, nasaan ka na? Teka lang Eto si Auntie Claire. Pasok! Tingnan po natin si Krililing. Ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform. Ang posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform. Kung kinakailangan po, at ito po ang napag-aralan, kasi marami po talagang, hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin, sa ibang klase ng social platform at sa social media, kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform. Bakit yung mga yung mga mainstream media ba nagiging accountable rin kapag nagsisinungaling sila? For example na lang kayo sa Malacanang, di ba? Hindi naman social media at kayo sa mga mainstream media, halos magkapareho na lang tayo mga kababayan. Sabi nga natin mga kababayan, mas maigi pa yung social media. Oo. At para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news. Kung mabagal ang pagtugon, Ang gusto nyo lang kasi protektahan yung mga sarili nyo para hindi na makapag-criticize yung mga tao di ba? magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Kayo ang dapat pag-isipan kung dapat pa ba kayong maging parte ng sistema ng ating bansa Nang dahil sa inyo lugmok ang ating bansa. Kailangan pa ba natin sila sa sistema ng bansa natin? Sa sistema ng gobyerno natin, kailangan ba natin si Claire Castro? Diba? Kailangan pa ba natin si President Bongbong Marcos Jr. sa sistema ng gobyerno natin ngayon? Ngayong kaliwat kanan po ang mga korupsyon. Nagtatanong lang po tayo. Ibinabalik lang natin yung tanong sa kanila. Diba? Quick follow-up lang po. So open po ang Palace on this proposal, pero paano naman po yung magsasabi na this could curtail free speech or freedom of expression? Grabe. Iba naman po kasi yung fake news. Iba naman po kasi yung ikaw ay naglalahad So, lamang. ibig sabihin, ang naratibo nila ay fake news. Correct. Masibang Marcos Jr. Ang hindi lamang po natin matatanggap at lalong-lalo nang hindi matatanggap ng Pangulo ay ang paglaganap ng fake news. Kasi pag fake news po ang umiral sa atin. Pag fake news po na galing sa inyo, okay lang. Pero pag galing sa mga vloggers, kahit hindi fake news para sa inyo Ayun ang totoo mga kabayan, di ba?
Maraming beses na po nating na-experience yan. Not only today, hindi lang kahapon, nung mga nakaraan pa mga kababayan. Simula doon sa kay Pastor Kibuloy, kay former President Duterte, yung pagdala nila sa Dahig mga kababayan. At marami pang mga pagkakataon at it is on record dyan po sa mga mainstream media. Pero anong ginagawa ng mainstream media? Hinahayaan lang na magsinungaling sila. Pagsinungalingan ang taong bayan, di ba? At ngayon tayo ay nabubuhay sa fake news, paano na po ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan at kinabukasan mismo ng ating bansa kung puro Kaya nga nangangamba talaga kami. Na nandyan pa kayo di ba? Kasi walang kinabukasan yung ating kabataan pag laging ikaw ang naririnig, pag kayo lagi ang napapanood, anong kinabukasan ang meron po ang ating mga kabataan, di ba? fake news tayo mabubuhay. Ang posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform? Kung kinakailangan po, at ito Sige. Ako gusto ko tanggalin na nilang Facebook eh. Alam niyo, pero sign na. Kaya lang, sa Davao City talaga? Oh. Grabe ka, Bonjing, halatado ka na, Bonjing. Correct. Bonjing, halatado ka na. Ombudsman, Ano bang update nyo dyan sa, sa flood control, sa Naku. investigasyon ninyo? Oo. Okay. Ano ba mga lumilitaw? Naku po. Ang sabi po ni Ombudsman Boying Rimulya, Yan. natukoy na nila Ano? ang center o sentro ng flood control Naku po. project. Oh, yun ang Saan sinasabi daw natin. nagsimula Alam mo kung Sapul. saan? Saan yan? Sa Davao City. Naku. Sa panahon ni former Davao President. City, pare ko. Grabe ito. Saan? Davao City. Grabe. Napapatawa ka na lang Davao City yan. Ay. Wala nang iba. Sakto, ang galing, ano? Ang galing Ang galing talaga ni Boying Remulla. Ang galing gumawa ng mga hinayupak na yan Davao yan eh. Ayan, Davao patay kayo Ang dyan. gusto mo mapakinggan? Baka sabi mo, hindi totoo eh. Sige nga, Ay, sige, tinukoy i-play. ni Ombudsman. Alam mo naman, tanod bayan yan eh. Oo. Naku po. Sige nga. Pakiplay nga, Pakinggan natin. pakiplay. Ombudsman? Pasok. Ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. No? Yun na. Bago daw Hindi halata, hindi ka halata. Masyadong hindi halata si Ombudsman Boying Remulla mga kababayan, no? Ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Davao City. Ang ecosystem syempre. of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong Tapos sasabihin ninyo, hindi selective ang ombudsman, di ba? Walang selective justice, di ba? Pero sa mga galawan ninyo, parang ganun na rin ang nangyayari, mga kababayan. kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita pero hindi ho kami tumitigil. Huwag kayong Davao po tumigil, yung nandiyan pa si ecosystem Pipe. na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw. Ang galing, no, mga kababayan. Ang galing. Matapos pong magsalita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nung SONA na malapit na, kakasuhan na si former speaker. Aba, tingnan nyo ngayon ang ginagawa ng ombudsman. Papunta na. Dinadivert na papunta na naman ulit sa Davao. Ano bang meron sa Davao? At palaging yung name-mention yan. Diba? Duterte, syempre, diba? Yung pinakamalakas na kalaban nila sa 2028, mga kababayan, kabadong-kabado ng mga ito, ha? Sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. Kinakalap. Ayan, ayusin kinakalap. ninyo build the case, ayusin ninyo. Oo. Boyeng, lalo Makita yung pattern kung saan po Pattern. nagsisimula yung mga Galing, pattern. Grabe. Your Honor. Okay, so okay, malinaw po ang sinabi, no? Ay, ito pala si Your Honor, mga kababayan. Ayan. Kaya naman pala. Ha? Kaya naman pala, parang scripted lang ito. Si Tinio, mga kababayan, ang Your Honor. Ay, wala na ito. Talagang bumili na kayo ng ticket papuntang Davao at mag-imbestiga na kayo doon, di ba? Epicenter of Epicenter. corruption. Control, Your Honor. Flood control Flood projects, control Your Honor. corruption ang Davao City
nung panahon ng nakaraang administrasyon. Ay. But I will not draw that conclusion immediately. Ito po yung pinag-aaralan namin. Pero sinasabi nyo. Ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground yun. Sa ground, ayan, sa ground. Grabe. Sana may makita kayo sa ground. Yari. Yari. Ang nagtatanong pala si Congressman Tingyo yun, ano? Si Your Honor nga. At talagang pero sabi niya, wag don't draw into conclusion daw, sabi, di ba? Oo. Kasi inaaral pa nila. Pero pinalutang na mismo ni Pinalutang Ombudsman Boying Rimulya. Alam nga naman hindi nila i-push yan. Di ba? Kasi dapat. hindi naman niya basta palulutang yan kung Hanging lang yan. pag tinatanong sa kanya kung walang dahilan. Di ba? Sabi niya, Bagamat may pasubali. ang sabi niya, mahirap kumuha ng ebidensya. Sugar Kasi wala coating itong lang mga yan. tao nagsasalita. Ay, ibig sabihin, wala pa silang ebidensya na sapat. Kasi hindi nagsasalita siguro yung mga tao pa. Takot daw. Nayutok na mga ano na to. Ba? Oho. Yan. Palalang mga ano. Yari na kayo dyan. Davao, magbantay na kayo. At aalamin, si Ombudsman Boying Rimulya pa, kilala ko yan eh. Anong pagkakakilala mo dyan? Talagang pag sinabi niya, susuy-suyon talaga niya. Oo. Hindi. Basta ang tama, Oh. What Rimulya wants, Rimulya gets. 'Di ba? Yun yung ano nila, 'di ba? Rimulya wants, Rimulya gets. Ayan, mga kababayan. dun sa target. Oo. Davao City. Pag lumihis, ay, teka lang, lumihis Lumihis tayo. eh, lumihis. Tayo sa ano. Davao City. Grabe. Grabe ah. Katahimikan. Napapaisip sila eh. Alam niyo mga kababayan sila ay yung mga angkor. Napapaisip kung papaano naging papaano talaga napunta sa Davao yung yung epicenter kumbaga, yeah. Napapaisip din sila paano ba nangyari yun? Sa panahon pa ni former President Duterte pala may ganito. Flood control. Di sana. 'Di ba? Di sana may diyan. May nakulong diyan. Di sana nakita po ng PACC mga kababayan. At naibalita. Dahil marami tayong mga noon, di ba? Alam nyo, hindi nyo malulokong taong bayan kasi yung mainstream media noon talagang nakatutok sa Davao City kung anong ginagawa, di ba? Ginagawa ng mga Duterte, pero wala ni isang balita. Mula sa mainstream media. Wag yung sabihin takot ang mainstream media kay former President Duterte. Hindi po takot ang mainstream media, sinisiraan pa nga . Kung doon po nagsimula, no, yung flood control sa Davao at sa panahon ni former President Duterte, marami pong mga investigative journalist na talagang nagfo-focus sa pagkakamali ng Duterte, di ba? Di sana lumabas yan mga kababayan. Bakit ngayon? Boying, bakit ngayon? Huwag mo sabihin kontrolado ni former President Duterte ang mga mainstream media. Nako, malabong magiging kontrolado yon kasi wala namang envelopmental media noon. 'Di ba? Walang envelopmental media. Ngayon, ulitin ko, ngayon meron mga kababayan envelopmental media. Nako kayo, tumigil kayo, wala sa lohiko. Walang logic yung pinagsasasabi ni Boying dito mga kababayan, 'di ba? Kasi ganito yan, di ba? Sino ba doon muna tayo sa mayor. Ang mayor baka sa mga flood control na nadadawit din ba? Wala. Kasi may local fund. Meron silang local fund. Bukod doon sa pondo ng flood control na under DPWH. Sino bang mayor nung ang presidente ay si Digong? Si Inday Sara. Tama. Doon nga ang Yun ang direksyon na tutunin talaga. Yun nga ang sentro. Ngayon. Tama. Ayun talaga. Sana makakuha ng mga Ebidensya. matitibay na ebidensya talaga ang ombudsman. Makakakuha yan. Makakakuha po yan. Si Rimulya pa. What Rimulya wants, Rimulya gets, mga kababayan. Kabat, sabi niya, di ba, yung kanyang don't draw into conclusion, binabanggit niya kay Congressman Tinyo, pero again, kaya mo pinalutang ito, meron ka na kahit paano ay mga ebidensyang masasabi mo. Ang nagtataka lang ako dyan, sa tinagal-tagal ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon hanggang ipatigil, hindi man nabanggit ang Davao City. Correct. Di ba? Sa flood control investigation. Correct.
Dati O yung parang ICI, wala naman nakakiyawan, doon sa paratang na 61 billion, yung Hindi, kay, mga kabayan, sa ICI hindi po na mention, di ba? Tapos sa Cabral Files, wala rin mga kabayan. So paano nangyaring out of the blue? Eto, coming from Boeing Remulla, interesting, di ba? kay Pulong. Oo. Nahapiyawan Okay, lang. pero tapos na yung mga, wala nang, Oo, yun nga. hindi na ongoing, lumabas na lang yun, hindi na sa investigasyon. Hindi na. Oo. Di ba? Kasi nagsimula talaga yung Bulacan. Oo. Doon talaga. So ang akala ko kasi ang ground zero, Bulacan. kasi tinutukoy ni Kong hindi sa corruption kundi flood control scandal. Bulacan. Binigyan din niya kanina. Ang alam ko, nabulgar, Bulacan. Kasi doon sa may Kalumpit, Bulacan nga. At saka naglitawan na. Naglitawan na. Bulacan Sunod-sunod pati na yun. Ilocos Norte. Investigasyon ng Senate Diba? Blue Ribbon Committee, O yung Ilocos Norte din, di ba? Binubulgar ng vlogger, no? Na si Sir sayang ang bayot, di ba? Binubulgar niya ang Ilocos. So, paano napunta sa Davao, mga kababayan? kahit pa yung si Lacson nang nakaupo, Oo. hindi man nabanggit ang Davao. Di ba? Wala rin ako matandaan. Oh. Paano kaya yun? Bagamat bumabaha rin sa Davao. Lahat naman. Lahat naman, oo. So, Matatahimik sila eh. ayun. Ayun. Wala akong Wala masabi. At nung panahon na yon, Wala sila masabi sa anuhan ni Boeing, kadramahan mga kababayan, no? sino ba rin ang congressman noon? Si Pulong. ang congressman noon ay hindi pa. Pulong. Si Pulong ang congressman. Si Kong Pulong. Oo. Hanggang ngayon naman, siya pa rin congressman eh. Oo. Oh, at ang isa, si kabilang side, si Ungab ata. Dalawa sila dun eh. Oo. First district tsaka second district eh. Di ba? Oh, ang mayor, si BP Inday, tapos pamalit nga sa kanya si Baste. Tapos nagkaroon ng eleksyon, di ba, nanalo si Digong. Eh dahil sa napunta naman sana, ang ngayon, ay si Baste ang naging mayor. Dahil sa Succession. Dahil sa succession. Grabe no mga kababayan. Kung talaga pong galit na galit ng taong bayan kay former President Duterte, hindi naman yan mananalo sa Davao pa. Correct me if I'm wrong mga kababayan sa analysis natin, no? Kasi pinalalabas ng administrasyong ito na galit ang tao. Dahil sa war on drugs ni former President Duterte. Pero kung galit nga ang taong bayan kay former President Duterte sa ginawa niya sa Pilipinas nung panahon ng kanyang panunungkulan, mga kababayan, bakit nanalo pa rin siyang mayor ng Davao? Di ba? Ikaw kaya? Ikaw kaya, Mr. President, after mong maging presidente, tumakbo ka nga ng mayor sa inyo kung manalo ka rin? For example lang mga kababayan, tingnan natin yung resulta, baka manalo rin naman kasi baluarte rin naman nila yun. Pero dito sa ating channel, marami pong nagko-comment mga kababayan na taga doon mismo sa lugar ni PBBM at sinasabi nila na, nako, Duterte pa rin, ayan Duterte pa rin, di ba? Ayun. Wala tahimik So, dito. paano ngayon yan? Paano na? Bago ang malamang magpatawag ng panibagong investigasyon yan, Nelson. Kasi yung lahat nung inimbestigahan ng Blue Ribbon sa mga Alam niyo mga kababayan kung nakakamiss dito sa ganang mamamayan? Kung nandito sana si Senator Dante Marcoleta, binanatan yan eh. Di ba? Ngayon, walang masabi itong dalawang ito kung di ba, napapaisip sila. Pero kung nandyan po si Senator Marcoleta, sana makalabas na talaga si Senator Marcoleta at nang mabanatan na yung mga inayupak na yan. Di ba? karaan, puro Bulacan, Luzon, Mindoro. Wala kang Davao, di ba? Oh, yun. Wala. Ngayon, sa tingin ko, First time. mag-trigger ito ng malalimang investigasyon. Ang sentro, ang ground zero, Davao. Kasi sa pinalutang na ito ng ombudsman. Nako. Diba? Talaga naman. Kasi pwedeng gamitin ng Senado yan Dahil sa may natuklasan nga ang ombudsman. Maaari ka ngayon mag-file ng resolution to investigate
flood control scandal in Davao City. Hindi, ayaw na nga eh, di ba? Sabi niya sa ombudsman na pagka-flood control. Oh. Di ayaw nila pag Sabi nung chairman di ba? ayaw nila yung mga dati, pero ito bago eh. Ano ba, tagig, yan pwede. Pwede, Ay, pwede yan. Oo nga. Davao, Pwede. pwede Davao yan. eh. Bagong ano yan eh. Eh, Bagong discovery ito eh. Di Ayan, ba? ano, Oh. Tahimik kayo. Tayo. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Ano ba dinagdag niya, Ombudsman Boy? Walang yan. So, epicenter daw sa Davao. Ang Ay, ganda ng mga grabe. flood control doon. Ang ganda ng Davao. Punta ka ng Ilocos Norte. Hindi yan pupunta. Grabe talaga itong si Bonjing, ano. Talagang tagapagligtas siya ni Bangag. Ganun. Kasi nakita mo si Congressman Tinio di ba? Nung tinatanggap niya yung parang nabigla rin siya. Hindi rin niya ina-expect yung sagot ni Ombudsman Boying Rimulye. Opo. Di ba? Kaya dapat dagdagan pa ang intelligence fund ng Ombudsman. Magkano intelligence fund ng Ombudsman noong nakaraan? maliit lang sa ombudsman. Maliit lang ba? Hindi ngayon kasi marami silang alamin. Ngayon baka damihan na na. Ayun, Baka billion na rin. Baka hindi daw nagsasalita yung mga tinatanong nila eh. Di ba? At maraming natatakot eh. Pero ganito ang paliwanag ni Boying dyan, ombudsman. Kasi baka naman bigyan nyo nga ng kahulugan na doon lahat may corruption eh. Ha? Oh. Tinanong naman siya, di ba? Ibig sabihin ba sentro ng corruption? Hindi po, hindi po. Flood control scandal. Etong sabi niya. Oo. Sa panayam, pagkatapos ng pagdinig, Ambush interview. ipiniliwanag ni Remulla na ang paggamit niya ng salitang epicenter Oo. ay tumutukoy sa napakalaking bulto ng pondo na inilaan sa Davao City para sa mga proyektong pangontra ng baha Oh. noong mga nakarang taon. So wala pa silang conclusion kung yung pondo ay hindi naman nagamit ng tama o nagamit. Ibig sabihin nito, maraming pondo doon, titingnan pa nila kung ginamit ng tama yung pondo. Epicenter dahil malaki daw ang budget nung panahon na yon. Ayun. Kasi sa Bulacan, sabi ni Governor Daniel Fernando, Magkano? 41 billion lang eh. Billion. Dito kayo sa Davao. 41 Sa billion Davao, lang. sa isang distrito lang. Dati lumutang again yung kino-quote natin dito yung paratang kay Pulong 61 billion daw. Ganun daw, ba? Oo. Ang laki Iba pa yung sa ibang mga lugar siguro ng Davao. Baka Davao region. Ayun, malaki yun kung Davao region. Pero kung Davao City lang, dalawang distrito ang Davao City. Yes. District 1 at District 2. Banggit niya, Davao City, di ba? Oo. Ayan, hindi naman Davao region eh. Ayun. Sa loob ba ng ilang taon, halimbawa sa pangunguna ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, 6 na taon yun, no? In 6 years, magkano ang inilaang flood control project dyan sa Davao? At sa iba pang mga lugar. Ayun. So, babalikan siguro ng ombudsman yan, Nelson. Oo, tama. Naman siyang disente, mukha siyang may pinag-aralan, Pero siya nga, mukha siyang malalim ang Ito na kanyang yung siya nga. pag-unawa sa batas. Pero bakit nagpapagamit siya sa mga walang pinag-aralan? Bakit nagpapagamit siya kay Bangag na drop out na walang natapos? baba. Hindi talaga ako makapaniwala yun. Bakit nagpapagamit ang babae na to? You will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Ay, Sara. nako, Paul Ay, po yun, nako mga po. ka-reaction. Ano ba ito? Paul po yun, arkitekto at mastermind, parang sindikato ang dati yan, ha? Parang yung mga amo mo, ha? Ganun ang galawan nila. Parang pagkakakamali na. Agree with me. Oh, yan, oh. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara. Your Honor, please. Arkitekto at master. Teka lang mga kababayan, anong ebidensya mo? Anong ebidensya mo? Hindi po pwede dyan ang mga hearsay sa impeachment court. Korte po yan eh. Dapat may dala-dala kang ebidensya. May dala-dala kang ebidensya, mga kababayan.
Termine, no? Parang mga sindikato, no? Grabe. Move to strike, Your Honor, the Your Honor, statement. May we request, Your Honor, that it remain on record? May I request you likewise Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, Counsel. Strike it. Kindly replace it with words that are more acceptable, such as that everything was approved by and with the consent of or with the full knowledge of. It's up to you. I don't want to put Nako. words in your mouth. Mr. Antonio, she was the architect. Yung confidential funds na to, Attorney ba ito? Ha? Parang wala sa hulog din, bangag ba ito? Objection, Your Honor. kung paano ito i-disperse at gagamitin, i-utilize, Objection. siya ang architect ng buong ito. Grabe. I will have to sustain the objection again, Counsel. Allow me. Objection na sustain. Mr. Tonyo, lahat ng nangyayari at ginawa kaugnay ng confidential fund mula sa paghingi nito sa DBM, sa paggastos, kung paano ito ginastos, paano ito niliquidate, kasabay na yung mga sagot na binigay kaugnay sa OEM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance. Lahat ito ay alam, nasa ilalim ng supervision, pinahintulutan at inotorisa ng ikalawang Pangulo. Wait. Gusto mo i-say ko? Can you repeat, Your Honor? Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, Naku po. sa pagsagot sa mga AUM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance, ay una, nalalaman ng ikalawang Pangulo. Pangalawa, inotorisa Grabe. niya base sa mga pirma niya sa iba't Sige ibang nga, dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Would that be an accurate statement or tell me if it's not? Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential Ipisilin niya activities yan, and eh. how it is being implemented. I'll pursue it further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorize ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AUM, Grabe, Notice of Suspension at Disallowance? None, Your Honor. Lahat alam niya at inauthorize niya. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, may ginawa ba si Gina o si Colonel Lachica kaugnay ng confidential funds mula sa disbursement, mula sa withdrawal, disbursement at liquidation na hindi nalalaman o inautorisa ng ikalawang Pangulo, if you know? As to Miss Gina and Colonel Lachica, Your Honor, I would have no personal knowledge on it. Okay. Your Any Honor, final questions, Attorney May? That would be all for direct, Your Honor. Your Honor, please. Yes, Attorney May, Attorney Christine, rather. Before we release the witness and adjourn, Your Honor, there is a consensus, Your Honor, that we will ask the court, the Grabe, respondent would like to ask the court to remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Correct, Your Honor, correct. like scam, mastermind, nagsisinungaling. This is the third time, Your Honor, that we have heard those words, specifically the word scam. And this is a solemn proceeding. This is a court of law. This is a court of procedure and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. Correct. So we request the court to kindly remind the prosecution. Yes, I agree with counsel. Earlier, the court made an admonition and reminder to the counsel for the panel of prosecutors, but did not strike out those statements. But subsequent similar statements made were stricken off from the record by the presiding officer. But it does seem that it's becoming a... Namimihasa na itong mga hinayupak ng mga prosecutors na ito, mga kababayan, no? Talagang propaganda po yung ginagawa nila. Sabi nga ni Attorney Panelo, no? Talagang propaganda pong ginagawa nila just to sirain po si VP Sara. I would rather use the word habit than pattern. For the panel of prosecutors to close their direct Grabe, Habit, ah. yung such habit strong nila. Statements. Pero sa palagay niyo ba, mga kababayan, hindi nila sinasadya yan? No? Yung ginagawa nila, parang
palagay ko sinasadya naman nila yan mga karbi natin, yung paggamit nila ng mga ganyang words, di ba? Kasi kung iisipin mo mga kababayan, ilang ulit na po silang pinagsasabihan, di ba? Pero patuloy pa rin po nilang ginagawa. Ang tanong, bakit kaya? Di ba? Ito ba ay talagang sinasadya nilang sabihin yung mga words na scam, sinungaling, arkitekto, na, di ba? Ang dami po nilang sinasabi, no? Na supposed to be, sabi nga ni Attorney Christine, hindi yan pwedeng sabihin because hindi pwede sila magbigay ng conclusion, mga kababayan. Palagi po sila magbabase sa mga ebidensya. Diba? Ebidensya po. Alright? Ano po ang inyong opinion, reaction dyan, mga kababayan, patungkol dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.